Bata pa lamang ay hindi na talaga magkasundo ang magpinsan na sina Maggie at Susan. Noon pa man, parang mayroon ng namamagitan na kompetensya sa kanilang mga pamilya. Ang pamilya ni Susan ay naninirahan sa probinsya, habang ang pamilya naman ni Maggie ay nasa syudad. Ibang-iba ang kinalakihan nilang pamilya at environment, kaya maging ang pag-uugali nila ay malayo rin sa isa't isa. Madalas silang ikumpara ng kanilang mga magulang at iba pang kamag-anak, lalo na noong sila ay nag-aaral na. Tuwing bakasyon lamang sila nagkikita. Ito ay sa tuwing nag-iimbita ang kanilang lolo at lola sa farm. Lahat halos ng kanilang mga kamag-anak ay pumupunta rito. Ito rin ang pinakamasayang bakasyon para sa mga bata dahil talagang na-enjoy nila ang paglalaro tulad ng pagpapalipad ng saranggola, habulan, swimming at syempre ang salo-salong pagkain ng buong pamilya. Tuwing gabi ay nagkakwento ang kanilang lolo at lola tungkol sa kanilang buhay noon, maging ang kanilang love story, pati na rin ang mga pinagdaanan nilang hirap bago nila nakamit ang yaman na mayroon sila ngayon. Ang mag-asawang sina Diza at Henry ay nagsimulang magtrabaho sa murang edad. Dahil sa kanilang sipag at determinasyon ay nagawa nilang magtagumpay sa buhay. Napakarami nilang alagang mga baka at manok. Halos lahat ng tao sa kanilang bayan ay kilala ang mag-asawa dahil magaling itong makisama at palaging tumutulong sa kanilang mga kababayan. Subalit sa pagdaan ng panahon, nagkakaedad na rin sila at dahil rito marami na ang nagiging problema ng kanilang kalusugan. Unti-unting nagbawas ng mga alagang hayop ang mag-asawa. Tinanggal na nila ang ibang mga manok dahil hindi na nila ito kaya pang i-manage. Sa nakalipas na 35 taon, napalaki nila ng maayos ang dalawang anak na sina Penelope at Darcy. 2 taon lamang ang pagitan sa kanilang edad. Noong makagraduate na sila sa high school ay napagpasyahan nilang lisanin ang lugar na iyon upang makapag-aral sa kolehiyo. Sa pagdaan ng mga taon, nakapag-asawa sina Penelope at Darcy. Parehong babae ang kanilang anak at iyon nga ay si Susan at Maggie. Ang mga kaibigan ni Diza at Henry ay palaging nagbibiro. Ayon sa mga ito, wala raw lalaking tagapagmana ang kanilang pamilya. Pero sa kabila nito ay ngumingiti lamang ang mag-asawa. Para sa kanila, hindi naman yun importante. Pareho nilang mahal ang kanilang mga apo, anuman ang kasarian nito. Hindi nagkakalayo ang itsura ni Maggie at Susan, pero ang kanilang ugali ay talagang magkaiba. Si Maggie ay matigas ang ulo at handang gawin ang lahat makuha lamang ang kanyang gusto, habang si Susan naman ay mabait at malambot ang puso. Alam ng mag-asawa ang bagay na ito, kaya naman palagi nilang binibigyan ng parehong regalo ang dalawa upang maiwasan ang inggitan. Pero sa kabila nito, palagi pa rin nauuto ni Maggie si Susan. Hinihingi niya ang mga bagong laruan nito pati na rin ang damit na kanyang magustuhan. Noong una ay hindi naman ito big deal, lalo na't mga bata pa sila. Pero kalaunan, ginagawa pa rin ni Maggie ang mga bagay na ito, pero mas naging salbahe na siya. Palagi na lang niyang pinapaiyak ang kawawang si Susan. At sa halip na humingi ng tawad ay parang proud na proud pa siya sa kanyang ginagawa. Mabuti na lamang at tuwing bakasyon lamang sila nagkikita. Sa panahong iyon ay nakakalimutan na ni Susan ang mga ginawa ng kanyang pinsan. Lumipas pa ang mga taon. Unti-unting napapadalas ang pagkikita ng dalawa. Ito ay dahil namatay ang kanilang lolo Henry. At mula noon ay binabawasan pa nila ang mga alagang manok at baka. Ang perang pinagbentahan ay hinahati sa dalawang pamilya. Mula nang sumakabilang buhay si Henry ay halos mawalan na rin ng pag-asa si Lola Diza. Hindi na siya masaya sa kanyang buhay. Sinisikap niyang magpatuloy alang-alang na rin sa kahilingan ng kanyang asawa na kahit wala na siya, sana ay huwag niyang kalimutan ang pag-inom ng gamot at pagkain ng tama sa oras. Ang tanging kasiyahan na lamang ni Lola Diza ay ang pagbisita ng kanyang mga apo. Sa tuwing bibisita si Maggie at Susan, pakiramdam niya ay bumabata rin ang kanyang edad dahil sa mga masasayang kwento nito. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, naging abala na rin si Susan at Maggie dahil nag-aaral na sila sa kolehiyo. Tuwing bakasyon na lamang sila nakakabisita sa kanilang lola. Tumutulong rin sila sa mga gawain sa farm paminsan-minsan.
Masaya naman si Maggie sa bagay na ito dahil ngayong nasa kolehiyo na siya ay bihira na lamang siyang bibisita. Para sa kanya, mahirap at nakakadiri sa farm, lalo na ang pagkuha ng gatas ng baka at ang pagpapakain sa mga ito. Ayaw na ayaw niya rin ang amoy ng manukan. Hay naku mama, hindi talaga siguro para doon ang buhay ko. Sumang-ayon naman dito si Penelope at maging siya ay ayaw na rin bumisita pa sa farm. Sa kabila nito ay si Susan na lamang ang nagkaka-interes sa farm. Sinisikap niya ring makabisita tuwing araw ng Sabado at Linggo. Dati ay nakakasama niya pa ang kanyang ina, kaya lamang ay namatay ito dahil sa cancer. Stage 4 na nang matuklasan nila na mayroon pala itong karamdaman. At dahil kumalat na sa katawan, kaya wala nang nagawa pa ang doktor kung hindi ang magreseta na lamang ng gamot upang mabawasan ang sakit kahit papaano. Mula noon, si Lola Disa at Susan na lamang ang naging magkaramay. Halos lahat ng free time ni Susan ay inuubos niya sa farm. Naawa siya sa kanyang lola dahil ginagawa nito ang lahat para ma-maintain ang bahay at ang farm sa kabila ng nangihina nitong pangangatawan. Sa tuwing darating si Susan ay mayroon siyang dalang pasalubong at gamot. Tumutulong rin siya sa mga gawaing bahay. Kahit palaging si Susan ang nasa kanyang tabi, hindi pa rin nakakalimutan ni Lola Disa ang isa niya pang apo na si Maggie. Tuwing Pasko ay pinapadalhan niya pa rin ito ng regalo. Kahit sa nakalipas na 2 taon ay hindi ito bumibisita sa kanya. Naging abala si Maggie sa personal niyang buhay at wala rin siyang balak na magstay sa farm kasama ang lola niya. Nauunawaan naman ni Lola Disa na talagang abala ang kanyang apo at may sarili din itong buhay. Hindi naman sumasama ang loob niya. Mahal niya ang kanyang apo at walang magbabago roon. Kaya lamang, hindi maikakaila na mas napalapit na talaga ang loob niya kay Susan dahil ito ang palagi niyang nakakasama. Hindi niya man aminin, palagi niyang tinitingnan ang orasan sa kusina. Hinihintay ang pagdating ni Susan para mayroon na siyang makakwentuhan. Gustuhin man niyang araw-araw makita si Susan ay alam niyang may sarili din itong buhay. Kahit nahihirapan, hindi niya sinasabi sa kanyang apo na humihina na ang kanyang katawan. Napansin naman ito ni Susan, kaya isang araw, masinsina niyang kinausap ang kanyang lola. Lola, bakit hindi na lang po kayo sumama sa akin? Mahirap mamuhay ng mag-isa rito. Okay lang ako, apo. Paminsan-minsan lang naman sumasakit ang aking ulo. Okay lang naman ako, apo. Paminsan-minsan lang naman sumasakit ang aking ulo. Marahil ay dulot ito ng aking blood pressure. Pero huwag kang mag-alala, apo. Ngayong nandito ka na ay maayos na ang pakiramdam ko. Nakangiting wika ng matanda. Sa kabila ng mga ngiting iyon ay alam ni Susan na ayaw lamang siyang mag-alala ni Lola Disa. Kaya naman, sa abot ng kanyang makakaya ay nililinis niya ang bahay nito. Nagluluto ng mga pagkain para sa kanila at nag-grocery na rin ng pang-1 linggo. Sinasamahan niya rin ito sa pagpapacheck up. Minamanage niya rin ang farm. Kinakausap niya ang mga tauhan kung ano pa ba ang mga dapat nilang gawin upang mas gumanda ang kita at ma-maintain ang mga alagang hayop. Naging ganoon ang buhay ng maglola ng mga sumunod na taon. Ngunit isang araw ay tuluyan ng bumigay ang katawan ni Lola Disa. Nahirapan na siyang asikasuhin ang buong bahay. Ni maglakad akyat baba ng hagdan ay hindi niya na magawa. Pakiramdam niya, nakatira siya sa isang palasyo na siya lamang ang tao. Noong mga panahong iyon, nagsimula namang bumisita sa kanya si Maggie. Hindi tulad ni Susan, si Maggie ay bumibisita sa farm kasama ang ilang mga hindi pamilyar na mukha. Naroon sila para kumuha ng mga picture ng bahay at ng farm. Panay rin ang sulat nito sa isang notebook. Anong ginagawa nila rito, apo? Tanong ni Lola Disa kay Maggie. Wala namang espesyal, Lola. Iniisip ko kasi na ipa-renovate sana itong bahay. Kaya nagsama ako rito ng engineer at interior designer para malaman kung mga magkano ang estimate na magagastos. Dere-derechong wika ni Maggie sa kanyang lola. Pero ang totoo, plano niya talagang ibenta ang bahay at farm kapag namatay na ang kanyang Lola Disa. Sa hindi malamang dahilan, siguradong sigurado si Maggie na sa kanya ipapamana ang lupaing iyon. Kailangan niya lang makumbinsi ang lola niya na sumulat ng last will para papabor sa kanya.
Madalas bumisita si Maggie at tinataon niya na wala roon si Susan. Ngunit sa kabila ng pag-aalaga ng kanyang mga apo, namatay si Lola Diza 1 linggo bago ang kanyang ika-75 kaarawan. Matapos malaman ang balitang ito, kaagad tinawagan ni Susan si Maggie at ang nanay nitong si Penelope. Pero mukhang wala naman itong mga pakialam at para bang ine-expect na talaga nilang mangyayari ang bagay na iyon. Sa kabila ng pagiging makasarili ng kanyang mga kamag-anak, mag-isang inasikaso ni Susan ang libing ni Lola Diza. Napaiyak na lamang siya sa lahat ng nangyayari. Dahil sa kanyang murang edad ay hindi niya pa alam kung papaano ipagpapatuloy ang buhay. Habang ipinagluluksan ni Susan ang pagkawala ng kanyang lola, ang hindi niya alam, si Maggie naman ay tuwang-tuwa dahil inaasikaso na nito ang matatanggap niyang mana. Hindi niya pa man nakikita ang last will nito ay sigurado na siya na sa kanya iyon ipapamana. Siguro, hindi na gumawa pa si Lola ng last will kasi sa akin niya rin naman ipapamana ang lahat ng iyon. Siguradong malaking pera ang kikitain natin, Mama. Nakangising wika ni Maggie sa kanyang ina. Sa bagay anak, hindi naman kailangan ni Susan ng pera dahil simple lang naman siyang mamuhay. Hindi tulad natin, maraming gastos. Huwag kang mag-alala, Ma. Ang kailangan ko lang naman gawin ay papirmahin niyang si Susan na hindi siya makikihati sa pamana ni Lola. Nakangising wika pa nito. Subalit, noong sabihin ni Maggie ang kanyang plano kay Susan ay nagalit ito sa kanya. Naririnig mo ba ang sarili mo, Maggie? Kamamatay lang ng lola natin, pero ang iniisip mo na kaagad ay ang mana na makukuha mo. Nung namatay si Lola ni hindi ka man lang nag-abala na pumunta rito. Pero ngayon, kung makapagsalita ka, halatang pera lamang ang habol mo sa kanya. Sa kabila nito ay hindi nagpatinag si Maggie. Sige, kung hindi mo habol ang kayamanan ni Lola, edi pirmahan mo na ang dokumentong ito. Nakasulat dyan na hindi ka makikihati sa mana. Dahil wala namang last will si Lola Diza, kaya si Maggie ang nagmay-ari ng farm at ng bahay. Inakala ni Maggie na sa kanya na talaga iyon mapupunta dahil wala namang dokumento o anumang sulat na iniwan ng kanyang lola. Naisip niya rin na baka hindi na nakagawa ang kanyang lola dahil mahina na ang katawan nito at saka makakalimutin pa. Dahil wala naman siyang balak na tumira sa lugar na iyon, kaya napagpasyahan niyang ibenta ang farm tulad ng matagal niya ng plano. Kaagad siyang nakahanap ng buyer na willing magbayad ng cash sa malaking halaga. Ngunit, isang araw bago ang pirmahan at opisyal na bentahan ng ari-arian ay may dumating na bisita sa farm. Pagbukas ni Maggie ng pinto ay bumungad sa kanyang isang lalaki na nakasuot ng suit and tie. Dala-dala ang ilang dokumento. Nagpakilala ang lalaki bilang Mr. Davidson, ang abogado ni Lola Diza. Maupo muna kayo, sir. Magtitimpla lang ako ng kape. Nakangiting alok ni Maggie. Hindi na kailangan. Hindi naman ako magtatagal. Narito ako upang basahin ang huling hiling ng inyong Lola Diza. Ang bahay na ito, maging ang lupain at maging ang pera niya sa bangko ay ipinapamana niya sa kanyang apo na si Susan. Derechahang sabi ng abogado. Anong ibig niyong sabihin na kay Susan mapupunta ang lahat? Imposible yan. Sigurado ako na ipinamana niya yan sa akin. Sigaw ni Maggie. Pero kahit ano pa man ang sabihin niya ay hindi na magbabago pa ang lahat. Ayon sa abogado, bibigyan niya ng kopya si Maggie at Susan. Matapos noon ay nagpaalam na ito kaagad. Galit na galit si Maggie pero wala na siyang magagawa pa. Doon niya lamang napagtanto ang malaking pagkakamali na kanyang nagawa. Habang abala siya sa kanyang sariling buhay sa syudad, hindi niya na-realize na sinira niya ang relasyon niya kay Susan at sa Lola Diza niya. Marahil ay alam ng kanyang lola na ginawa niya lamang ang mga bagay na iyon dahil sa kanyang maitim na balak. Marahil ay alam nito na tanging si Susan lamang ang tunay na nagmamahal sa kanya kahit wala siyang kayamanan at pera. Makaraan ng 3 buwan, nagkaroon na ng lakas ng loob si Maggie na bumisita sa farm para kumustahin sana si Susan. Pero hindi siya lubos makapaniwala sa kanyang nakita. Mas marami na ang alagang hayop at mga tauhan. Marami na ring mga pananim sa kabilang side ng bahay.
Muling nanumbalik ang sigla at buhay nito tulad noong dati, tulad noong mga bata pa sila. Maraming mga tao roon ang sumusuporta kay Susan. Hindi na nagawa pang lumapit ni Maggie. Sa halip ay naglakad na lamang siya papalayo. Unti-unti ring tumulo ang kanyang luha habang humihingi ng kapatawaran sa namayapa niyang Lola Liza. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.